Sa bidyong ito, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng gripo sa sink. At pagkatapos mapanood nyo yung bidyong ito, siguradong magagawa nyo na rin to. Ito nga pala ay ang ilalim. At ipapasok mo yung hose na yan, dyan sa butas na yan. At pagkatapos, tutornilyuhan nyo. At huwag kalilimutan, huwag masyadong higpitan kasi madali lang malustred yan. Doon mag-uumpisa ang leaking. So, tamang higpit lang. At syempre, kailangan yung buksan to. Kasi kailangan natin palitan yung gray kulay na yan. So, dalawa lang yan ang bubuksan nyo. Ayan. Tapos, yung isa sa taas. Yan. Buksan nyo rin yan. At syempre, itong pinakababa pala nito, yung kulay itim, kailangan nyo rin buksan. Kasi, hindi nyo yan matatanggal kung hindi mo siya bubuksan din. Yung pinakamalaki sa may tinatawag nating elbow. Yan, kailangan mo rin tanggalin yan para maibaba mo siya. So, makukuha mo na yung taas pag naibaba mo to. So, kailangan mong sahuran yan kasi may tubig yan. So, pag hindi mo sahuran, magbabaha ka dyan yan. So, ayan na. So, bababa mo siya para makuha mo yung gray na yon. At may laman pang tubig yan. O, tingnan nyo. So, kaya kailangan sahuran siya ng tabo. Yan pala yung nakikita nyo na yan. So, nakatornilyo rin yan, nakaroskas din yung taas, kaya kailangan mo siyang pipihitin para makuha mo yung ano na yan, yung puti na yan, yan. So, ito na nga pala yung bago. So, papakita ko sa inyo kung paano yung assemble nito para mas madali na sa inyo. So, yung butas na yan, hindi yan pantay. Kailangan makikita nyo yung yan, dapat sa loob yan. Ito naman dapat yan dito sa may butas mismo kasi dyan papasok yung pinaka dulo ng pang up and down niya. So, yan. So, may dulo yan. So, doon papasok sa butas para pag pindot nyo pababa, tataas yung ano. Ayun. Pag pataas, bababa naman yan. So, up and down yan. Kasi diyan dadaan yung tubig para hindi siya magka-clog up. Kung gusto nyong paramihin yung tubig, so, baba nyo lang yan. Ganon. Ganyan yung work niyang ano na yan. Tapos, kailangan mong lagyan din siya ng pati ang tawag nila doon. Linisin siyempre muna bago lagyan ng pati. Tapos ipihitin mo yun, iruskas mo yun kasi may tornilyo rin yun. Parang tornilyo ang dating noon. So, kailangan mong lagyan ng pati para hindi siya mag-leak. Kasi pagka walang pati, ito yung pati na tinatawag. Yan ang pangalan. Suporta yan para hindi siya mag-leak dyan sa gilid na yan ilalagay mo. At paalala lang, hindi pwedeng maraming ang ilagay, kaunti lang. Yung tama lang ba na hindi lang sila mag-leak kasi pag marami doon din may ipon at magkakaroon ng awang, may iipon na ng dumi. So ganyang karami is okay na yan. Mas marami na nga yan sa tingin ko pero pwede na yan ganyang karami. Kasi ibang klase kasi itong sink na to. Ito yung ilalim, yung sinasabi ko sa inyo. Tsaka yung butas na yun, doon dapat nakaharap sa likod kasi doon mo ipapasok yung up and down na mechanism niya. So, ganyan ang tamang pwesto niyan. So, ayan, itutornilyo mo lang siya. Ihigpitan mo lang yan. May rubber na yan dyan sa baba. So, ito yung may pati na sinasabi ko. Bali, pag tinaob mo yan doon, yan ganyan, tataob mo siya dyan. Yun, kita nyo ha? Yan, ganyan, tutornilyo. Pipihitin mo rin siya para humigpit. So, kasi parang may ruskas lang din yan. So, tapos ito naman, pasok mo sa butas. Ito yung sinasabi kong mechanism para sa up and down ng drainage yan. Ayan, ipapasok mo dyan yung dulo na yun na maliit. Tapos, pagkapasok dyan, isasabit mo rin siya dito sa mechanism niya na yan. Tapos, ang lock ay yung blue na yun, ang lock. Yun, pasok mo muna ganyan. Yun, hindi na yun matatanggal. Tapos, ayan. Yan, ganyan. Pasok mo doon. Tapos, ilock mo. Ibaba mo lang yan. Lock na yan. So, okay na yan. So, makikita nyo. Yan na yung mechanism ng up and down. Pag pinindot mo, hinila mo sa taas, baba. So, ang kalalabasan ay ganun din siya. Up and down na rin siya. So, para kung gusto mo barahan, ipapaba mo lang siya. At kung gusto mo namang aagos yung tubig, itataas mo lamang siya. So, napakadali ng mechanism niya. So, simpleng-simple lang. So, sigurado, bago matapos itong video to, alam nyo nang kung paano gawin to. So, siyempre, babalik mong ganon. Kailangan mo siyempre higpitan kung ano yung niluwagan mo kanina. So, napakadali lang ng proseso. Ayan.
Paalala lang, hindi masyadong sobrang higpit ha. Kasi may mga ano naman siya, may mga o-ring naman yun, hindi yung limiting. Ayan na yung resulta oh. So, ang ganda, di ba? Napakadali lang at see, pag binaba mo, aagos na siya. Pag tinaas mo, ayan, mag-aano na yan oh. May ipon na yung tubig. So, baba mo siyang gano'n, agos na siya. So, hanggang dyan na lang.